Isang magandang araw, isang magandang buhay. Isa na naman pong makabuluhan na edisyon ang inyo pong mapapakinggan at mapapanood dito sa Ikit ng Bayan, Balitang Northern Luzon. At ngayong araw po na ito ay makakasalamuha po natin, makakapanayam ang branch manager ng GSIS. Walang iba po kundi si Sir Quintin Banyes. Magandang Maginhawang araw po sa inyong lahat, lalo mga taga-listeners natin, mga viewers natin, lalo-lalo na dito sa Baguio, sa Benguet, saka Mountain Province. Maginhawang umaga po sa inyong lahat. maginhawang buhay din po, sir. Tanong naman ho namin, ano ho ba ang mga plano, ang mga proyekto, programa na ating pong ginagawa ngayong taong 2024 para sa ating mga pensioners ng GSIS? Oh, yeah. Magandang tanong po, ano? Yung sa 2024 po natin, hindi lang po pag-pensioners, kundi para dito po sa ating GSIS active members. Active members, Opo. okay? Sa active members po, marami po tayong mga service loans. Meron tayong MPL Flex na pinahaba po yung paying period, binaba po yung interest, at saka may policy loan, at saka yung mga areas na nasaranta po ng kalamidad, meron po silang emergency loan agreement. Wow! Sa pensioners po natin, sa old age pensioners at saka dun sa disability pensioners, meron din po silang pension loans at saka emergency loans po para sa kanila. Gaano po kataas o ano po yung minimum nun pag sila po ay nag-loan? Doon po tayo sa active members. Okay, Kung sige. qualified po sila doon sa maximum, pwede po sila makakuha ng 14 months basic monthly salary payable in 15 years, yung maximum term of loan. Ang bait naman natin. Opo. 15 years, ha? Opo. At saka yung bagong pasok, pag meron ka ng isang buwan sa government service, pwede na po mag-avail ng 1 month basic monthly salary. Of more than 3 months, pwede na po siyang 3 months salary loan. Payable in 5 years, 10 years, or maximum of 15 years po. Paano naman po kapag hindi ka na active sa gobyerno? Pensioner ka na lamang po. Meron din po tayo kung pensioners, so old age pensioners po, yung natapos na serbisyo niya, nag-apply po siya ng retirement, na-qualify po na old age pensioners, meron po siyang pensioners loan. Doon sa pensioners loan, ang maximum po natin is 500,000 for 6 months of their basic monthly pension. Okay. Pero sir, tayo po ay branch manager sa bandang Baguio, Benguet at Mountain Province. So medyo malayo-layo po yung ating mga kino-cover na probinsya. May mga opisina ho ba tayo dito na medyo reachable naman po ng ating publiko? Apo, meron po tayo. Ang tawag po namin dyan is service desk. Meron po tayong service desk sa Bontoc, Mountain Province, sa Bauco, Mountain Province, sa Besao, Mountain Province, and Bugias, Benguet po. So madami-dami naman po pala Pero meron tayong schedule dyan po na service desk. Katulad po sa Bontoc, first Monday, yata yun, first Monday of the month. Okay. Okay. And then sa third week, meron tayong Monday sa Besao, Mountain Province, Tuesday sa Bauco. And then dun sa Bugias naman po is the first and last week of the month. Not Tuesday po. Every Tuesday po yun. Okay. Pero sir, maliban po sa inyong mga ginagawa sa kasalukuyan, ano pa po yung mga programa na pakaabangan ng ating pong mga active members ng GSIS? Ganyan din po sa ating mga pensioners. Opo. Actually po, siguro napapansin nyo, madalang na po ang tao dito sa branch, yung mga members or pensioners. Bakit po Kasi kayo po, doon? meron po tayong bago na innovations na GSIS. Ang tawag namin dito is GSIS Touch. Ang GSIS Touch. is isang application, pwedeng i-download nila at gamitin kahit hindi na po sila pupunta dito sa GSIS office to transact. Pwede nilang gamitin yung application na yon basta meron silang Wi-Fi connectivity at gamitin sa bahay nila. They can extract yung premium payments, loan accounts, yung Okay. tentative computation,
sa loans nila, tentative computation dun sa retirement nila, or separation benefit, at pwede na silang mag-apply ng GSIS service loans doon. Yun po. Pero alam naman po natin, sir, na hindi naman po natin nilalahat, pero mahina po ang ating internet connection sa iba't ibang parte ng Cordillera. Yan nga po, nabanggit ninyo, Mountain Province, dyan pa lang, alam ko na, medyo marami nagre-reklamo po sa kanilang internet connection. Paano po iyon? Yun din po ang concern namin. Actually, dun sa application na enrollment po natin, medyo mababa po ang percentage natin dun sa application enrollment. Pero ang iba po, pag nalaman nila, Yes. yung iba nga kwento, nandun sila sa gilid ng bundok para lang makakuha ng signal, doon po sila ginagamit yung GSI Stats application. Totoo yan. Kasi sa amin sa Barlig Mountain Province, to be honest, ang mayor naman po, ginagawa niya talaga ng paraan niya, nakikiusap siya sa mga provider. Pero talaga pong mahirap ang internet connection sa buong bansa nga, problema yan. Diyan pa kaya sa Mountain Province, di ba? So, ngayon sir, napansin din po natin, hindi naman po natin nilalahat pero meron kasing mga matatanda, aminin na natin ang katotohanan na hindi po masyadong mateki. Paano po natin hinaharap yung ganun po na sitwasyon? Actually, ayan po rin yung mga marami kang senaryo na ganyan. Ang kinakausap po namin yung anak or yung apo na marunong po dun sa application. Actually, meron po tayong dun sa birth month nila, dapat po magpakita sila sa amin. Ang tawag namin dyan is APIR or Annual Pensioners Information Revalidation. Okay. So we call it APIR. So every birth month, dapat po mag-report sila sa amin. Parang di po pa lang sa PNP, Kasi sa PNP, ganun din, yearly dapat magpakita na buhay pa po yung nagpe-pension. Opo. Oo, so ganun din po sa inyo, sir. Opo, Kailangan nilang mag-appear na Opo. buhay pa. Opo. Oo. Sa amin po, meron na yung application. Kahit nasa bahay sila, tumawag po sila at i-access po nila yung GSI Stats, pwede na po sila mag-appeal doon. Oh, O kung hindi po, tumawag sila sa amin, kami na po mag-asikaso po sa kanila. Yes. Meron pong mga senaryo ngayon na hindi naman po ganun ka-problema pero concern po ito. May mga nababalitaan po kami na hindi po kasi nila nire-report na wala na po pala yung nagpe-pension. Paano po yung mga ganun na ating pong mga nababalitaan? Anong ginagawa ng GSIS? Opo, kasi po sa atin po ngayon, pag may nangyari po sa kanila, nalalaman na lang po namin yan pag nagkiklaim po sila ng funeral benefit, which is about siguro mga 3 buwan, 4 na buwan, may excess payment na po dun sa pension. Ibig sabihin? Ibig sabihin, either wala sa makukuha ang funeral kasi na-withdraw after death po yung pension. So kung po sa inyo, pwede po natin i-disseminate sa kanila pag sakali may nangyari dun sa pensioner, kindly report immediately po sa nearest GSIS. Pwede pong tumawag na lang or through our Facebook, through our email, sabihin po na wala na po yung pensioner na yon para hindi po sila mabala kung sakali mag-claim sila wala sila makukuha na po. Kasi na-withdraw po yung pension after the death of the old age pensioner. So ibig niyo po palang sabihin kahit buhay pa po yung pensioner, kung gusto na niyang kunin yung buong sinave niya sa GSI, maaari po iyon? Wala po. Wala po kaming ganon. Yung old age pensioners, kung qualified po siya tumanggap ng monthly pension, meron po yun, monthly po talaga. Monthly Pero talaga. before availing the monthly, meron po silang options. Kung meron gusto nilang 18 months lump sum, pwede nilang kunin yon and then pension immediately. Meron naman isang option, yung 60 months or 5 years lump sum. Pag nakuha yung 5 years lump sum, after 5 years pa po, makaka-receive ng monthly pension. Syempre, nilamsam mo ba naman ng 5 taon, di ba? Pero sir, kayo bilang, syempre, kayo rin po, in the end of the day, magiging pensioner din po kayo ng GSIS. Ano po yung parang mas mainam
dapat ba i-ransom or mas maganda po monthly na lang po? At least Oh, yeah. Oo. meron kayong maintenance monthly din. Paano po? Ano po yung advice Opo. ninyo sa ating pong mga GSIS pensioners? Oh, tama po. No? Maraming nagtatanong sa amin, lalo na kami mga GSIS employees, kung ano po ang maganda. Pero dun sa average na nag-avail sa amin ng retirement, usually kinukuha is 18 months lump sum. Kasi ngayon, hindi nyo napapansin yung pension po ng ating government employees, comparing the previous 5 years, masyadong malaki na po ang pension nila. Nakakatuwa nga po yun eh. Opo. Kasi kami po malaki. mismo na mga anak po ng mga pulis, ako po ay isang pensioner din po ng nanay ko, wala na po siya, medyo malaki. Opo. Kaya natutuwa po kami dahil po doon nakapagtapos kami. Opo. Nakatulong po, malaking tulong. GSIS, SSS, nariyan po ang PNPS. Tama po yon. So, nakita namin, 18 months lump sum po yung in-avail. And then, pension immediately po. Alam mo, nabalitaan ko, sir, kaya daw, correct me if I'm wrong, kaya daw, itong mga pensioners, nag-18 months ransom, alam mo kung anong ginagawa nila? Wala na kasing trabaho yung mga yan, sir, di ba? Opo. Kasi nga, retired na Retired di ba? na. Retired na. Alam mo, ginagawa raw nila pang negosyo. Tama po yeah. ba? Actually, on our part kasi, hindi na kami pwede mag-encroach dun sa Oo. kuwan. Ganun po ang ginagawa, nagnegosyo sila. Meron din yung 5 years lump sum. Kasi malaki po yon 5 years lump sum. Ganun din po, negosyo rin. Negosyo din. Pero, nagbibigay po kami ng warning, be careful. Bakit? Be careful. Kasi baka, alam nyo, pagka binuhos mo lahat yan at nag-flop, hindi ka na po makarecover. Dun sa lalo na po yung mga na-scam. Ayun. Na-scam. Yun ang mahirap. Sobra. Na-scam, naibigay niya yung pension, naibigay niya yung benefit niya. Sayang. Opo. Careful Bakit po po tayo. kaya sa tingin ninyo? Hindi po namin nilalahat, pero napansin lang po namin, karamihan po na nai-scam, mga retired Ganun government po. employees at mga matatanda po talaga. Opo. Bakit po kaya? Sa amin po, personally, Personally din. actually, hindi na namin sakop yan. Dapat po, bago po sila mag-retire, mag-undergo po sila ng financial literacy. Financial literacy. Opo, para makita nila kung paano. Kasi, alam nyo, pag retiree ka na, lalo na yung bagong retiree, marami pong lumalapit po sa kanila. Sweet talks ang ginagawa. Ayun. But engage nyo po yung pensioner to invest Totoo. yung money nila na very unbelievable. Di ka makapaniwala na interest rates. Nasasabihin, yung 1 million mo will earn 6% in 1 month or 10% in 1 month. Imposible po yan. Wala pong ganon. Di po totoo ma-scam lang po sila. So, ang ginagawa, binibigay lahat. After, wala na po na-scam. Wala na po yung pera nila. Kaya mag-ingat. Kaya po, mag-ingat po tayo. Ganyan po. Okay. Sir, sa mga napag-usapan po natin, yung mga programa, proyekto at plano po ng GSIS ngayong taong 2024, gusto rin po namin malaman, ano po pa po yung mga challenges na ating pong talagang pinagdadaanan at ginagawan po ng solusyon sa ngayon? Challenges po natin, we go up yung sa upgrading ng mga technology natin. Siguro, Digitalization. opo, dati po, Why? meron tayong kiosk. Meron tayong kiosk. Ngayon, yung kiosk, kapalitan na po ng GSI stats. Sa cellphone po natin, andyan na. Ang tingin ko po, meron na yung AI, ang tawag natin, yung artificial intelligence. Baka lahat po kami dito mapapalitan dun sa AI na yan in the future. What can you say about it? Pupunta po tayo. So, ibig sabihin ho ba niyan, wala nang masyadong magtatrabahong tao, technology na lamang po, AI na lang? Hindi natin makita. Nakikita natin dun tayo patungo. Kasi alam niyo ba yung Baguio branch, nung wala pa masyadong digitization. Yes, digitalization. Yeah. We are about 50 employees. Oh, Ngayon, we are only about 29 employees. ay. So, yung iba, meron silang early retirement program, they are rid of it, and then, ngayon,
we are only about 29. So makita nyo, about 20 personnel were chopped off from that plantilla. Is it ideal sa isang gobyerno? Because of the technology, yes, It is ideal. oo, But- gumanda po yung serbisyo natin. Oo, but Ah. sa ating mga tao, Sa tao natin, anyway, if they go out from the service, meron naman benefit. yeah. Oo, may benefit po sila matatanggap. Hindi po sila, kumbaga, agrabyado. Pero sa atin po, ng mga empleyado, Sa atin, gumagaan po yung trabaho. pero sabi Hindi. mo nga sir, nabawasan kayo. Oo, nabawasan kasi mayroon duplication of functions. Yung isang unit ng computer can function for about 3 or 5 personnel. Pero paano yan? Ibig sabihin, tataas na naman ang walang trabaho? Hindi naman siguro kasi yung mag-a-avail, yung matatanggal, or let's say who opted to retire, hindi naman siguro magsisik na employment yan kasi matanda na rin. So, he will act as a pensioner. Na lang. Na lang po. So, Okay. So, alright. Maraming salamat po, sir. yeah. Sa araw po na ito, napagbigyan niyo po kami. Meron pa po ba tayong mga pahabol po na anunsyo sa ating pong tagapakinig at tagapanood? Okay. Maraming salamat din po. Nanawagan po ako, lalo na sa mga GSIS members, pensioners, na makipag-ugnayan po kayo sa amin dito sa GSIS. Kung meron kayong issue, problema, tawagan niyo po kami, gamitin niyo ang inyong GSIS Touch para po ma-update kayo dun sa mga programs, mga benefits, or issues about GSIS. Maraming salamat. Maginhawang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much, sir.